Magandang araw mga kaibigan. Meron akong subscriber at isa rin siyang vlogger. Pinadalhan niya ako ng video. Sabi niya, General, sinend ko sa messenger mo ang video, yung tangkang bomba kay BP Inday Sara. So parang may assassination attempt. Ginamitan ng bomba ang vice presidente. So, medyo naalarma ako. Sabi ko, totoo ba? So, pinanood ko yung video. Ano yun? Vlog ni Princess Maui. Isa sa ating mga Banatero vloggers. Kasamahan namin ni Maharlika. So, pinag-aralan ko yung video. So, ayoko maging alarmist. Baka isipin nyo na delikado na masyado ang buhay ng ating BP Sara. Hindi sa ganon. Gusto ko lang magbigay ng maliwanag lang. Yung assessment ko as a military officer, at saka alam ko yung area, yung sa Butuan City. Matagal akong na-destino doon sa Butuan City. Okay, so, ang basis ni Princess Maui, merong post ng isang radio station nito RMN DXBC, Radyo Agong. Sa palaging nag-interview sa akin yan noon, Radyo Agong. So, sa balita ng Radyo Agong, kahapon, mayroong na-diffuse na explosive device, IED, improvised explosive device, na-diffuse ng mga pulis sa gate sa opisina ni Congressman Dale Corvera ng Agusan del Norte. Okay. So, nagkataon, kahapon yun nagkataon, ngayong araw, si BP Sara nasa Butuan City, nasa Police Regional Office 13, siya po ang guest speaker ng, yung 122nd Police Service Anniversary Celebration. So, ano ba yung bomba? Kasi totoo na may improvised explosive device na na-diffuse ng mga pulis. Totoo. Doon sa gate ng opisina ng congressman ng Agusan del Norte. Para yun ba kay BP Sara? Yun ang ating himay-himayin. Kasi ang event ni BP Sara doon sa Police Regional Office 13. Ano yon? Mapapahiya ang ating kapulisan pag pabayaan nila na may puputok na bomba doon. Kaya, ang assessment ko, safe ang ating Vice Presidente yung kanyang event doon sa Police Regional Office 13 sa Camp Rodriguez ata yun. Palagi kong nadadaanan, nakapasok na rin ako doon. So, walang danger sa buhay ng ating BP doon sa kanyang pinuntahang okasyon. Ang hindi ko lang alam, dahil itong congressman, baka kaibigan ni BP Sara. Hindi ko nakuha yung schedule of activities niya. Kung mayroong activity si BP Inday Sara na dadaan sa opisina, congressional office ni Congressman Corvera, nako, delikado. Okay? Kasi kung yung salarin, nahihirapan sila na maglagay ng bomba doon sa kampo ng pulis kasi regional office yun. Doon sa opisina ng congressman, mas madali. Baka security guard lang ang bantay doon. Ayan, naglagay. Okay? So, mabuti na lang, mabilis ang ating kapulisan. So, kudos congratulations, let's commend the policemen of Police Regional Office 13 dahil na-diffuse nila kaagad. Ang tanong, sino
ang utak, sino ang naglagay nun at balak saktan Congressman Corbera o baka pati si BP Inday Sara. Okay, kung ako ang yung tatanungin, NPA, kasi galit na galit ang mga makakaliwa kay BP Inday Sara, pati na rin kay Tatay Digong. Galit na galit. Noong una, itong si Tatay Digong, ano pa siya, medyo nakikipaglaro sa mga kaliwa. But since ang alam ko, ang stand ni BP Sara, ayaw niya yung mga makakaliwa. Ang kay BP Sara, red is red, black is black. Komunista kayo, kalaban kayo. Ganon si BP Sara. Si Tatay Digong, nung una, mabait yan. Diba, pansin nyo nung umupo si Tatay Digong, nag-offer siya ng 4 na cabinet post sa makakaliwa. Na although it turned out na mga palpak pa rin, kaya hindi nagtuloy yung panunungkulan ng 4 na makakaliwang cabinet members. But BP Sara is very firm in her leadership na hindi siya makipag-compromise sa mga makakaliwa. Kaya, to me, ang may kagagawan nun, mga NPA. Kasi, kailan ba yun? Marawi Seeds, 2017. 2 beses, ang mga NPA, pinagtangkaan nilang ambusin si PRRD. Ito, hindi na ibalita sa mainstream media. Ako kasi, may contact ako sa PNP, sa AFP. Inambos ng mga NPA yung convoy ni Tatay Digong somewhere yung boundary ng Davao and Bukidnon. Buda ang tawagin. At dito na rin sa papasok sa Marawi, inambos din siya doon. 2 beses na naambos si PRRD. Mabuti na lang mabibilis ang mga security forces, walang nangyari sa ating Tatay Digong. So, hindi po malayo ang posibilidad. It's very possible na mga NPA ang may kagagawa nun. Kasi, makita nyo sa Kongreso, di ba, ang bumabanat kay BP Sara, yung paggamit niya ng Confidential Intelligence Fund, puro sina Manuel Brosas, sino pa yung isa, Castro, puros mga kaliwa. So, doon mo makita na, de fact, si BP Inday Sara is vice chairman siya ng NTF-ELCAC. So, yung NTF-ELCAC yan, galit na galit ang mga makakaliwa sa NTF-ELCAC. So, may rason talaga ang makakaliwa na gusto nilang mawala sa kanilang landas si BP Inday Sara. So, ang next question dyan is, meron bang kasabwat nitong makakaliwa? Tingin ko, yes, may kasabwat. Sino ang kasabwat? Yung political rival ni BP Sara, hindi ko na lang pangalan. Yung natatakot kay BP Sara, pagdating ng 2028, maghaharap sila at ilalampaso siya ni BP Sara. Yun lang, opinion ko lang yun, hinala ko lang yun, na ang isang nag-aambisyon na magiging pangulo, ginagawa ang lahat ngayon, demolition job versus kay BP Sara. Ang unang demolition job, yung yung Confidential Intelligence Fund. So, medyo nag-succeed sila kasi bumaba ang ratings ni BP Sara. 12% yung binagsak niya sa latest na survey ng Pulse Asia. But then, siya pa rin ang pinakamataas. Ano ba yung niya? Mataas pa rin ang kanya. 75% pa rin from 87 to 75. Mataas pa rin. Kaya bumagsak na. Ito na ngayon. Sinubukan nilang pinagtangkaan. Wala rin nangyari. Kasi mabibilis yung mga pulis na diffuse. So, ipagdasal po natin ang ating mahal na BP Sara
na sana maging safety siya kasi marami talagang gustong, kahit malayo pang 2028, marami nang gustong sumira sa kanya. But no way. Ako, diehard Duterte supporter. Tatay Digong, BP Sara, all the way. By 2028, wala nang ibang presidente kundi ang ating butihing BP Inday Sara. So, magtulungan po tayo na sa pagdarasal sa kaligtasan ng ating minamahal na BP Inday Sara.